Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa mga inamin ni Sally Santos na isang kontratista at state witness hinggil sa mga irregularidad sa mga flood control projects ng DPWH. Yatid ni Bombo Kervin Gaman. Kumanta na sa harap ng Sandigang Bayan ang kontratista at state witness na si Sally Santos at isiniwalat ang irregularidad sa flood control project ng DPWH. Sa kanyang mga inamin, paghiram ng lisensya sa Sims Construction kapalit ng komisyon at 1.8 billion na pera na dumaan sa kamay ni Bryce Hernandez ay malinaw na nagpapaalala sa atin na ang katiwalian sa proyekto ng gobyerno ay may malalim na ugat at malawak na epekto. Kakalungkot mang isipin, may mga proyekto pa rin na tinatawag na ghost project na hindi mapakinabangan ng mamamayan kahit pa ang mismong Pangulo ay nag-inspeksyon. Ang ganitong sitwasyon ay naglalahad ng pangangailangan ng mas mahigpit na sistema sa pagsusuri at pananagutan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Hindi sapat ang simpleng pagtukoy sa nagkasala. Dapat ay may konkretong aksyon upang makamit ang hustisya at maiwasan ang paulit-ulit na pang-aabuso sa kaban ng bayan. Ang mga proyekto na inilaan para sa flood control ay hindi lamang pondo. Ito ay buhay at seguridad ng mamamayan. Kung patuloy ang kapabayaan at katiwalian, ang tiwala ng publiko sa gobyerno ay tuloy-tuloy na mababawasan. Ang pag-amin ni Santos ay isang hakbang tungo sa transparency. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para humina ang paninindigan ng pamahalaan laban sa katiwalian. Mahalaga ang masusing investigasyon ng lahat ng kasangkot at tiyakin na may sapat na proteksyon ang pondo para sa kapakanan ng mamamayan. Ang mensahe sa mga opisyal ay malinaw. Hindi dapat ginagamit ang proyekto ng gobyerno para sa personal na kapakinabangan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gaman. Basta Radyo, Bombo!